Values Education 7, Quarter 2, Learning Competency 7A. Natutukoy ang mga paraan ng pamilyang kinabibilangan sa pagtupad ng tungkulin nito sa bayan. Noong first quarter, napag-aralan na natin kung ano ang tungkulin. Ito ay tumutukoy sa mga responsibilidad o gawain na inaasahan sa atin na dapat nating magawa o matupad sa sarili, tahanan, paaralan at bayan. Kung hindi ito matutupad o magagawa, may maidudulot itong masama o negatibo. Sa ating aralin sa araw na ito, itutuon natin ang ating pansin sa mga tungkulin na dapat matupad ng pamilya para sa bayan. Narito ang ilan sa mga pangunahing tungkulin ng pamilya sa bayan na dapat matupad. Habang tinatalakay natin isa-isa ang mga ito, tukuyin at itala mo sa iyong kwaderno ang mga gawain na naisasakatuparan ng iyong pamilya. Isulong ang kalusugan at kagalingan. Ang kalusugan ay yaman at ang malusog na pamilya ay nakakapag-ambag sa isang mas malakas na bansa. Ang mga malulusog na mamamayan ay hindi lamang mas produktibo, kundi nakababawas din sa pasanin ng bansa. Sa pagpapanatili ng kalusugan sa pamilya, nakakatulong tayong buuin ang mas matibay na kinabukasan para sa bansa. Paano nga ba matutupad ng pamilya ang pagsusulong ng kalusugan at kagalingan? Ito ay magagawa sa pamamagitan ng pagluluto ng masusustansyang pagkain, pag-eehersisyo, o pag-iwas sa bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Maging mapagbigay at mapagmalasakit. Ang kabutihang loob at malasakit ay nagpapalakas ng ating pagkatao bilang Pilipino. Kapag natutuhan ng mga bata ang halaga ng pagtulong at pagdamay sa iba, lumalaki silang handang maglingkod sa komunidad. Ito ay nagdudulot ng mas matulungin at mapagmalasakit na bansa. Paano matutupad ng pamilya ang tungkuling ito? Magagawa ito sa pamamagitan ng pagdodonate, pagiging huwaran sa anak sa kahalagahan ng pagdamay, o pagtulong sa mga nangangailangan. Makilahok sa mga serbisyong pampamayanan. Ang serbisyong pampamayanan ay nagpapalakas ng diwa ng bayanihan at pagtutulungan. Ang mga pamilyang aktibong nakikibahagi sa mga serbisyong ito ay nakatutulong na bumuo ng mas maayos, ligtas, at mapagmalasakit na komunidad. Ito ay mahalaga para sa kaayusan ng bansa at upang matulungan ang mga nangangailangan. Natutupad ng pamilya ang tungkuling ito sa pamamagitan ng pakikilahok sa barangay cleanup drive, pagbo-volunteer sa mga community feeding program, o pagtulong sa relief operation sa panahon ng kalamidad. Panatilihin ang mga tradisyon at kultura. Ang pagpapanatili ng ating mga tradisyon at kultura ay nagpapakita ng paggalang sa ating kasaysayan. Ang bawat pamilya na nagpapanatili ng mga paniniwala, kasabihan at iba pang mga tradisyon ay nagtataguyod ng ating pambansang pagkakakilanlan. Sa ganitong paraan, napapanatili ang ating pagkakaisa at pagmamalaki sa ating lahi. Nagagawa ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata ng kasaysayan ng bansa, paghihikayat ng paggamit ng sariling wika sa tahanan, o pagtuturo ng mga kaugalian tulad ng pagmamano at pagsasabi ng po at opo. Maging handa sa mga sakuna. Ang pagiging handa sa sakuna ay nagpoprotekta sa pamilya at komunidad sa oras ng pangangailangan. Ang pagiging handa ng mga pamilya ay hindi lamang makakapagligtas ng buhay, kundi makatutulong din sa mas mabilis na pagbangon ng komunidad matapos ang sakuna. Paano nga ba natutupad ng pamilya ang tungkuling ito? Ito ay magagawa sa pamamagitan ng paghahanda ng emergency kit at go bag, pagkakaroon ng pampamilyang fire at earthquake drill, o pagtatala ng emergency contact numbers. Igalang at sundin ang mga batas. Ang paggalang sa batas ay nagtataguyod ng kaayusan sa lipunan. Kapag sumusunod ang bawat pamilya sa mga batas, nagkakaroon ng mas tahimik at ligtas na bansa. Ang pagsunod sa batas ay nagbibigay daan din sa isang mas maunlad na bansa dahil natutulungan ang gobyerno na magbigay ng mga serbisyong pampubliko. Nagagawa ito ng pamilya sa tuwing sumusunod sila sa batas trapiko, nagbabayad ng buwis ng tama at sa oras, at umiiwas sa pakikisangkot sa mga iligal na aktibidad.
Maging responsable sa kapaligiran. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay mahalaga upang mapanatili ang likas na yaman para sa mga susunod na henerasyon. Sa pagiging responsable sa kapaligiran, hindi lamang natin napoprotektahan ang ating kalikasan, kundi napipigilan din ang mga sakuna tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ganitong paraan, nakakatulong ang pamilya na mapanatili ang kaligtasan at likas na yaman ng bansa. Magagawa ito ng isang pamilya sa pamamagitan ng pagsesegregate ng basura sa bahay, paggamit ng reusable bags kapag namimili, o pagtatanim ng puno o halaman sa bakuran. Itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa. Ang kapayapaan at pagkakaisa ay mahalaga para sa maayos na pamumuhay. Kapag natutuhan ng mga miyembro ng pamilya ang respeto at pagkakaunawaan, nakatutulong ito sa pagbuo ng mas mapayapang komunidad. Ang bawat isa ay may tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa para sa kaayusan ng bansa. Paano ito nagagawa ng isang pamilya? Matutupad ng pamilya ang tungkuling ito sa pamamagitan ng paggalang sa opinyon at pagkakaiba, pagbibigay payo sa mga bata tungkol sa mapayapang paglutas ng mga problema, o pagsali sa mga aktibidad ng barangay na nagtataguyod ng pagkakaisa. Maghubog ng responsableng mamamayan. Ang bawat pamilya ay may tungkuling magtaguyod ng responsableng mamamayan. Kapag natutuhan ng mga bata ang tamang asal at pananagutan mula sa kanilang tahanan, lumalaki silang handang maging mabuting miyembro ng lipunan. Ang pagtuturo ng mga tamang asal ay nagdudulot ng mas disiplinadong populasyon na mahalaga para sa isang maayos at mapayapang bansa. Natutupad ng pamilya ang tungkuling ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata ng tamang asal sa mga pampublikong lugar, pagpapaliwanag ng halaga ng pagtupad sa pangako at pananagutan, o paghikayat sa mga anak na tumulong sa mga gawaing bahay. Lumahok sa mga gawaing pansibiko. Ang pakikilahok sa mga gawaing pansibiko ay mahalaga para mapalakas ang demokrasya. Kapag aktibong nakikilahok ang mga pamilya sa mga pampublikong gawain tulad ng pagboto, mas nagiging epektibo at may saysay ang mga desisyon ng pamahalaan na makatutulong sa mas matatag na pamumuno. Ito ay matutupad sa pamamagitan ng matalinong pagboto tuwing eleksyon, pakikibahagi sa mga pulong ng barangay, o pagiging aktibong kalahok sa mga public consultation. Suportahan ang edukasyon. Ang edukasyon ay pundasyon ng kaalaman at kasanayan. Sa pagsuporta sa edukasyon ng mga anak, natutulungan sila ng mga magulang na magtagumpay sa hinaharap at maging handang makapag-ambag sa kaunlaran ng bansa. Ang edukadong mamamayan ay susi sa pagsulong ng ekonomiya at sa pagkakaroon ng matibay na lipunan. Nagagawa ng pamilya ang tungkuling ito sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa takdang aralin ng anak, paghihikayat sa mga anak na maging maibigin sa pagbabasa, o paglalaan ng budget para sa mga school supply o tutorials. Mag-ambag para sa pag-unlad ng ekonomiya. Sa pagtataguyod ng lokal na ekonomiya, tinutulungan natin ang bansa na lumago at maging mas matatag. Kapag may mga pamilyang tumutulong sa pagpapalago ng negosyo at responsableng pamamahala ng kita, nagkakaroon ng mas matibay na ekonomiya at mas maraming oportunidad para sa lahat. Nagagawa ito ng pamilya sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong lokal, pagbabudget ng wasto sa kita ng pamilya, o paghihikayat sa mga anak na mag-impok at magnegosyo. Ang 12 kilos na ito ay ilan lamang sa mga tungkulin sa bayan ng bawat pamilyang Pilipino. Isulong ang kalusugan at kagalingan, maging mapagbigay at mapagmalasakit, makilahok sa mga serbisyong pampamayanan, panatilihin ang mga tradisyon at kultura, maging handa sa mga sakuna, igalang at sundin ang mga batas, maging responsable sa kapaligiran, itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa, maghubog ng responsableng mamamayan, lumahok sa mga gawaing pansibiko, suportahan ang edukasyon, at mag-ambag para sa pag-unlad ng ekonomiya. Bilang gawain, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Alin sa mga tungkuling pinag-usapan ang natutupad ng iyong pamilya? At bakit mahalaga para sa bayan ang pagtupad sa mga ito?
Values Education 7, Quarter 2, Learning Competency 7B na ipaliliwanag na ang mga tungkulin ng pamilya sa bayan ay paraan upang magbigay ng kontribusyon sa kabutihan, katiwasayan, kapayapaan at kaunlaran ng pamayanan na magiging matibay na pundasyon ng lipunang Pilipino. Ating balikan ang kahulugan ng tungkulin. Ito ay mga responsibilidad o gawain na inaasahan sa atin na dapat nating magawa o matupad sa sarili, tahanan, paaralan at bayan. Tanong, bakit mahalaga na tuparin ng bawat pamilyang Pilipino ang mga tungkulin nito sa bayan? Tinalakay natin sa nagdaang aralin ang ilan sa mga tungkulin ng pamilyang Pilipino para sa bayan. At ito ang mga sumusunod. Isulong ang kalusugan at kagalingan. Maging mapagbigay at mapagmalasakit. Makilahok sa mga serbisyong pampamayanan. Panatilihin ang mga tradisyon at kultura. Maging handa sa mga sakuna. Igalang at sundin ang mga batas. Maging responsable sa kapaligiran. Itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa. Maghubog ng responsableng mamamayan. Lumahok sa mga gawaing pansibiko, suportahan ang edukasyon, at mag-ambag para sa pag-unlad ng ekonomiya. Kung ating susuriin, ang mga tungkuling ito ay maaaring pangkatin sa apat, batay sa naidudulot ng mga ito sa ating bayan. Ang pagsusulong ng kalusugan at kagalingan, pagiging mapagbigay at mapagmalasakit, pakikilahok sa mga serbisyong pampamayanan, at pagpapanatili ng tradisyon at kultura ay nakapagbibigay ng kontribusyon sa kabutihan ng bayan. Ang pagiging handa sa mga sakuna, paggalang at pagsunod sa mga batas, at pagiging responsable sa kapaligiran ay nakapag-aambag naman sa katiwasayan ng bayan. Ang pagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa, paghuhubog sa mga bata na maging responsableng mamamayan, at pakikilahok sa mga gawaing pansibiko ay nakapagdudulot naman ng kapayapaan sa ating bayan. At ang pagsuporta sa edukasyon at pag-aambag para sa pag-unlad ng ekonomiya ay nakapagbibigay ng kontribusyon sa kaunlaran. Ang kabutihan, katiwasayan, kapayapaan at kaunlaran ay mga pagpapahalagang minimithi ng bawat lipunan, kung kaya napakahalaga na ang mga ito ay makamit. Mga tungkulin ng pamilya sa bayan para sa kabutihan. Ang kabutihan sa bayan ay tumutukoy sa mga gawaing nagpapalaganap ng malasakit, kagandahang loob, at tulong sa kapwa para sa mas mapagmalasakit na komunidad. Matutupad ng pamilya ang tungkuling ito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Isulong ang kalusugan at kagalingan. Ang kalusugan at kagalingan ay pangunahing sangkap ng kabutihan. Kapag pinapanatili ng pamilya ang kalusugan, nagiging mas masaya at mas produktibo ang bawat miyembro. Sa ganitong paraan, nakakapag-ambag ang pamilya sa pagkakaroon ng mas malusog at matatag na lipunan, kung saan ang bawat isa ay may kakayahang makatulong at makipagtulungan sa komunidad. Maging mapagbigay at mapagmalasakit. Ang pagkamapagbigay at pagkamahabagin ay mahalagang aspeto ng kabutihan. Kapag natututuhan ng mga miyembro ng pamilya ang halaga ng pagtulong sa kapwa, lumalago ang diwa ng bayanihan at pagmamalasakit. Ang pag-iral ng kabutihang ito sa komunidad ay nagbubunga ng pagkakaisa at mas matibay na pagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Makilahok sa mga serbisyong pampamayanan. Ang serbisyong pampamayanan ay nagpapakita ng malasakit at kabutihan. Kapag ang pamilya ay aktibong nakikibahagi sa mga community service projects tulad ng paglilinis ng barangay o pagtulong sa mga feeding programs, mas lalong nararamdaman ng komunidad ang kalinga at malasakit ng bawat isa. Ito ay mahalaga para sa isang maayos at maunlad na pamayanan. At panatilihin ang mga tradisyon at kultura. Ang pagpapanatili ng ating mga tradisyon at kultura ay nagpapakita ng paggalang sa ating kasaysayan at halaga ng kabutihan. Ang bawat pamilya na nagpapanatili ng mga kasabihan at iba pang tradisyon ay nagtataguyod ng ating pambansang pagkakakilanlan. Sa ganitong paraan, napapanatili ang ating pagkakaisa at pagmamalaki sa ating lahi. Mga tungkulin ng pamilya sa bayan para sa katiwasayan. Ang katiwasayan sa bayan ay nangangahulugan ng kaligtasan at kaayusan, kung saan ang mga mamamayan ay nakatira sa isang ligtas at maayos na kapaligiran. Matutupad ng pamilya ang tungkuling ito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Maging handa sa mga sakuna.
Ang pagiging handa sa sakuna ay isang hakbang para sa katiwasayan ng buong komunidad. Kapag handa ang pamilya sa mga posibleng sakuna tulad ng bagyo o lindol, nababawasan ang panganib at mabilis na nakaka-recover ang komunidad. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang mga malalang pinsala at mas napapanatiling ligtas ang ating bansa. Igalang at sundin ang mga batas. Ang pagsunod sa batas ay susi sa katiwasayan. Kapag tinuturuan ng mga magulang ang kanilang anak na irespeto ang mga batas, nagkakaroon ng kaayusan sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga mamamayang sumusunod sa batas, nagiging mas ligtas ang ating mga komunidad at mas madali ang pagtutulungan sa pagitan ng mga tao at ng pamahalaan. At maging responsable sa kapaligiran. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay mahalaga sa katiwasayan ng bawat isa. Ang isang responsableng pamilya na nagsesegregate ng basura at hindi gumagamit ng mga plastik ay nag-aambag sa pagpapanatili ng kalinisan ng komunidad. Sa ganitong paraan, napapanatili ang kaligtasan mula sa mga kalamidad at nagkakaroon ng mas ligtas at malinis na lugar na mapapamana sa susunod na henerasyon. Mga tungkulin ng pamilya sa bayan para sa kapayapaan. Ang kapayapaan sa bayan ay ang pagkakaroon ng pagkakaisa, paggalang sa isa't isa, at tahimik na pamumuhay ng mga tao sa komunidad. Matutupad ng pamilya ang tungkuling ito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa. Ang kapayapaan at pagkakaisa ay pundasyon ng kaayusan sa komunidad. Kapag ang bawat pamilya ay tinuturuan ng kanilang anak na rumispeto sa iba at makipag-usap ng maayos, nagtataguyod tayo ng kapayapaan sa ating bansa. Ang pagkakaroon ng mapayapang ugnayan sa komunidad ay mahalaga para sa isang progresibong lipunan. Maghubog ng responsableng mamamayan. Ang pagkakaroon ng mga responsableng mamamayan ay isang mahalagang hakbang patungo sa kapayapaan. Kapag ang mga bata ay tinuturuan ng mabuting asal at tamang pananagutan, sila ay lumalaking handa na maging mabuting miyembro ng lipunan. Ito ay nagtataguyod ng mas mapayapang komunidad kung saan ang bawat isa ay nakikibahagi sa kabutihan at kapayapaan. At lumahok sa mga gawaing pansibiko. Ang pakikilahok sa tungkuling pansibiko tulad ng pagboto at pagsama sa mga barangay assemblies ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa bansa. Ang aktibong pakikilahok sa mga ganitong gawain ay nagpapakita ng respeto sa kapwa at nagtataguyod ng kapayapaan. Sa ganitong paraan, pinapalakas ang ugnayan ng pamahalaan at mamamayan na nagreresulta sa isang mas tahimik at maayos na bansa. Mga tungkulin ng pamilya sa bayan para sa kaunlaran. Ang kaunlaran sa bayan ay ang patuloy na pag-unlad at pag-asenso ng ekonomiya, edukasyon at kabuhayan ng buong bansa para sa mas magandang kinabukasan. Matutupad ng pamilya ang tungkuling ito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Suportahan ang edukasyon. Ang edukasyon ay pundasyon ng kaunlaran. Kapag ang mga pamilya ay nagsusulong ng edukasyon sa kanilang mga anak, tinutulungan nilang lumikha ng mas maraming kakayahan at talento para sa hinaharap. Ang edukadong mamamayan ay mas handang mag-ambag sa ekonomiya at sa pag-unlad ng bansa. Mag-ambag para sa pag-unlad ng ekonomiya. Ang bawat pamilyang sumusuporta sa lokal na ekonomiya ay nag-aambag sa pag-unlad ng bansa. Kapag tayo ay bumibili ng mga produktong lokal at sinusuportahan ang mga negosyo sa komunidad, pinalalakas natin ang ekonomiya. Ang kaunlarang ito ay nagbibigay ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa lahat na nagpapalakas sa ekonomiya ng ating bansa. Bilang pagwawakas, ang pagtupad ng mga tungkulin ng pamilyang Pilipino sa bayan ay makapagdudulot ng kabutihan, katiwasayan, kapayapaan, at kaunlaran sa ating bayan o lipunan. Values Education 7 Quarter 2 Learning Competency 7C na isasakilos ang sariling paraan bilang bahagi ng pagtupad sa tungkulin ng pamilyang kinabibilangan sa bayan. Ang tungkulin ay tumutukoy sa mga responsibilidad o gawain na inaasahan sa atin na dapat nating magawa o matupad sa sarili, tahanan, paaralan at bayan. At kung ito ay hindi natin matutupad o magagawa, may maidudulot itong masama o negatibo. Kaya sa araw na ito, isasakilos ninyo ang inyong sariling paraan bilang bahagi ng pagtupad ng tungkulin sa bayan ng pamilyang inyong kinabibilangan.
Pangkatang gawain. Ang klase ay hahatiin sa apat na pangkat. Pangkat 1, kabutihan. Pangkat 2, katiwasayan. Pangkat 3, kapayapaan. Pangkat 4, kaunlaran. Bawat pangkat ay pipili ng isang gawain mula sa iba't ibang gawain na pagpipilian. Ipepresenta sa klase ang napiling gawain. Pangkat 1, kabutihan. Roleplay. Magpakita ng senaryo kung saan ikaw ay kasama ng iyong pamilya sa pagbo-volunteer upang tulungan ang mga nasalanta ng kalamidad. Poster. Gumawa ng poster na nanghihikayat sa mga tao na maging mabuti at mapagmalasakit. Vlog. Gumawa ng isang short video tungkol sa mga simpleng kilos ng kabutihan na maaaring gawin ng isang mag-aaral sa tahanan o paaralan. Pangkat 2, katiwasayan. Roleplay. Magpakita ng isang pamilyang nagtuturo sa mga kasapi nito ng mga bagay na dapat gawin sa panahon ng kalamidad tulad ng sunog o lindol. Poster. Gumawa ng isang poster tungkol sa pananagutan ng pamilya sa kapaligiran tulad ng pagsisegregate ng basura at pagre-recycle. Vlog. Gumawa ng safety tips at home vlog tulad ng paglalak ng pinto, kaalaman sa paggamit ng fire extinguisher at basic first aid. Pangkat 3, kapayapaan. Roleplay. Magpakita ng senaryo kung saan ang pamilya ay inaayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan sa mapayapang paraan. Poster. Lumikha ng poster na nagtataguyod ng kapayapaan at paggalang. Vlog. Gumawa ng isang short video ng mapayapang paraan ng pag-aayos ng pagtatalo ng magkapatid o magkamag-aral. Pangkat 4, kaunlaran. Roleplay. Magpakita ng senaryo kung saan ang pamilya ay tumutulong o sumusuporta sa pag-aaral ng isang kasapi ng pamilya. Poster. Lumikha ng poster tungkol sa kahalagahan ng edukasyon. Vlog. Gumawa ng isang short video tungkol sa kahalagahan sa bayan ng pagsuporta sa mga produktong lokal. Kung ating susuriin, ang pagpapahalagang nais linangin sa atin ng ating aralin tungkol sa pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa bayan ay ang pagpapahalaga sa nasyonalismo o nationalism. Ano ba ang nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay pagmamahal sa sariling bansa at pagtutulungan para sa pag-unlad at kagalingan nito. Kasama rito ang paggalang at pagmamalaki sa ating pambansang pagkakakilanlan, kultura at mga pagpapahalaga. Gayon din ang pagsuporta sa kapakanan ng kapwa Pilipino. Bakit mahalaga ang nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay nagpapasigla sa ating malasakit sa kapwa. Sa bawat kabutihan o malasakit na ipinapakita natin tulad ng pagtulong sa mga nangangailangan o paglilinis sa komunidad, pinapakita natin ang ating pagmamahal sa bayan. Ang mga ganitong simpleng kilos ay nagpapakita ng ating pagsuporta sa ikabubuti ng lahat. Ang pagiging makabayan ay nangangahulugan ng paggalang sa batas at pagsunod sa mga patakarang nagbibigay ng katiwasayan sa komunidad. Ang disiplina sa pagsunod sa mga batas ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan, na mahalaga para sa isang tahimik at ligtas na pamayanan. Sa pamamagitan ng nasyonalismo, natututo tayong magsama-sama para sa kapayapaan at pagkakaisa. Kung may pagkakaisa at respeto sa isa't isa, mas madali nating naiiwasan ang hidwaan at natutugunan ang mga suliranin ng komunidad ng may pagkakaunawaan. Ang kapayapaan sa ating bayan ay mahalaga para sa ating lahat. At ang pagmamahal sa bayan ay nagbibigay inspirasyon sa atin upang magtrabaho para sa kaunlaran, gaya ng pagpapahalaga sa edukasyon, pagtangkilik sa lokal na produkto, at pagsuporta sa mga programa para sa ekonomiya. Kapag nagkakaroon tayo ng kamalayang makabayan, mas madali tayong nakagagawa ng mga hakbang tungo sa mas maunlad na hinaharap. At dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nawa po ay may natutuwang kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!